Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyo mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast, si Hero, and of course sa ating live audio streaming kasama natin si Justin at ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. At ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo ay atid sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po ay inyong, ang himpilan po ay sumasahing papawid, sumasa inyo sa pamamagitan ng ating online digital platform mula Lunes hanggang Linggo. Nagsisimula po ang ating broadcast alas 7 ng umaga at nagtatapos the next day around 3 to 4 in the morning. Opo, ganun po kahaba ang ating broadcast hours upang mas lalo po namin kayong marating. Lalo-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang panig ng mundo. Anumang oras, umaga, tanghali, hapon o gabi. We're breaking barriers sa pamamagitan po nitong ating online digital platform at sa pag-i-extend ng ating broadcast ng hanggang alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Kami po ay inyo pong napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Gayun na rin po sa pamamagitan din ng ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service YouTube channel, at sa ating live, real-time, live audio streaming. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa inyong mga YouTube channel, sa browser ng inyong YouTube, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service at i-download ang ating PBS Radio app sa pamamagitan ng pagda-download ng e-box PBS receiver. E as in excellent, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. At pag na-download nyo na po yan, i-tap nyo lang at makikita nyo na po ang mga tile icon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. So please, like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Ayan. At ngayon pong araw na ito, today is a Tuesday. Ika-4 na po tayo sa buwan ng Oktubre at patuloy po tayong tumututok dito sa mga kaganapan ng epekto ng bagyong Tino. Ang Tino po, kaninang hating gabi ay naglandfall na dito sa may Leyte at yung ikalawang landfall niya ay dito naman sa may bahagi ng islands dito. Dalawa na po siya nakalandfall at ang tinututukan natin ngayon ay yung mga susunod pa niyang mga landfall. Kaninang alas 8 ng umaga, oras at araw dito sa Pilipinas, nakikitang approaching siya sa Panay Island. At ganun din po ang magiging direksyon niya sa may bahagi din ng Cebu. Pero we're going to try to get ang ating pag-asa later on sa ating programa upang makakuha pa ng detalyadong impormasyon tungkol po dito sa forecast track ng bagyong Tino dito sa may Visayas region. Pero one thing is for sure, marami pong apektadong mga bayan sa Visayas dahil dito sa bagyong Tino. Katulad na lamang po nitong Negros, Negros Group of Islands. Apektado rin po 'yan, And of course dito sa may Talisay, sa may Cebu, marami pong mga subdivisions, marami mga lugar ang lubog sa baha at marami pong humihingi ng tulong dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Yung iba po nasa mga second floor nila, yung iba halos umabot na sa bubong yung level ng tubig baha, kaya patuloy po ang paghingi ng saklolo ang ating mga kababayan dyan po sa may Visayas, lalo na yung apektado ng bagyo, direkta apektado ng bagyo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mapa-local government unit man yan, mapa-national government, at mga rescue efforts mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, NDRRMC, at marami pang iba. Antabayan po ninyo yan.
yung pagtutok natin na yan sa kalalagayan ng ating mga kababayan sanhi po ng Bagyong Tino. Antabayan niyo po yan. Samantala, habang inaayos natin ang linya ng komunikasyon, narito muna ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programa dito pa rin sa programang Global na Tayo dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Okay, sa puntong ito, kasama na po natin ang ating Office of Civil Defense, lalo na dito po sa may Negros Island, na pag-uusapan natin dito. Kasama po natin si Director Donato Sermeno III ng ating OCD, Negros Island Region. Ito po itong sa impact ng Bagyong Tino sa Negros Island Region at ito na rin pong naranasan din nilang lindol. Opo, tama po yung narinig nyo mga kababayan kung hindi nyo po nalalaman. Lalo na yung mga yung ating mga kababayang overseas Filipino workers na lagi nating suki dito sa ating programa. Bukod sa bagyo kasi nakaramdam din po ang Negros Island Region ng paglindol, 5.5 earthquake dyan po sa Negros Occidental. Kaya marami tayong kailangan malaman na detalye tungkol dito. Magandang umaga po, Director Donato Sermeno III. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Good morning, Ray, at sa mga nakikinig sa iyong programa. Magandang umaga po. Thank you very much po, Director Sermeno, sa pagpapaunlak ninyo sa aming programa. So, unahin ko na po siguro, kamusta po ang pagmomonitor at pag-assess ng Office of Civil Defense sa naging, itong sa epekto ng Bagyong Tino, dito po sa Visayas Region, maging dito sa Negros Island Region, Director Sermeno. Sir Ray, sa ngayon po patuloy po ang aming pag-monitor o pagbantay ng sitwasyon. Dito po sa Bacolod City ay patuloy po ang malakas na hangin at madilim po ang langit dahil sa ulap at patuloy rin po ang pag-ulan. So, nung mas maaga kanina, yung direction po ng hangin ay counterclockwise. Sa ngayon po ay nagbago na, bumaliktad na siya, naging counterclockwise na siya. May mga po tayo, may pinatupad po tayo ng mga preemptive evacuation kahapon at sa ngayon po ay meron tayong mga 1,600 families na nasa loob ng mga evacuation centers. Ito po yung mga approximately mga 5,854 persons,
Sila po ay nanggaling sa mga mga 99 na barangays. Mhm. Sa ngayon po may nararanasan tayong power outages o brownout sa mga 8 LGUs sa Negros Island region. 5 po dito galing sa Negros Occidental, isa sa Oriental, at yung sa Siquijor, yung may 2 bayan po doon na may may blackout. Mhm. Mhm. Sa naman po may sa ating airport, may 17 po tayo na flights na kanselado, at sa ating mga seaports po, yung 4 na seaports ay patuloy na walang biyahe ng mga ng mga sasakyang pandagat. Dito naman po sa sa pagbantay natin dito sa sa mga bayan na apektado ng pagputok ng Canlaon volcano. Yes. Yung dito po sa La Castellana, kung saan palagi pong may naranasan na lahar flow sa Biak ng Bato Creek. May nagkaroon po ng lahar flow kaninang umaga, at patuloy din po natin binabantayan ito. Subalit yung mga residente na nasa tabi ng creek o ng ilog ay nailikas na po kahapon pa lang, no. So wala pa namang reported na casualties or mga injuries na related dito. Ganon din po yung binabantayan din po natin yung yung dito sa Ilog Hilabangan River na basin area na dito sa may western southern part ng Negros Island. Ang pag-uulat po nila ay medyo tumataas na po yung tubig din doon. So may preventive evacuation din po silang pinatupad kahapon na. So yun po, Sir Ray, ang ang update. At dito po sa may Sagay City, dito sa northern part ng Negros Island, kung saan mas malapit na dinaanan ng Bagyong Tino. Sa Sagay City po ay patuloy pa ang pamamahagi natin ng ng food packs na galing sa DSWD sa mga ng mga evacuees na. Alright. Director Sermeno, so sa kasalukuyan po as we speak, mga ilang bayan po, pakiulit lang, ang direktang naapektuhan itong Bagyong Tino? Sa ngayon po, merong 99 na barangays ang na may reported na na affected na na population. Ito po nga 10,176 families or 40,000 persons. So patuloy po ang pagtanggap namin ng mga situation reports, at ang mga figures na ito ay magbabago habang tumatagal po. Alright, so sa ngayon po, meron ba tayong supply ng kuryente? Regular? Supply? Dito po sa Bacolod City, brownout po tayo, no? Ngayon po, yun nga po sa nasabi ko kanina, 8 bayan ng ang may reported na may brownout ngayon po. So 8 bayan ang reported na without power. Opo. Okay. Kasama na po yun dyan yung 2 bayan sa Siquijor, no, na bahagi ng Negros Island region. Pero mabuti po at regular ang service ng communication o ng telco, Director Sermeno. Sa mabuting palad, naman po, no, patuloy naman po yung serbisyo ng ng telecom natin, no. So nakakapag-communicate pa rin tayo sa mga sa mga LGUs natin, no, para mag-ipon ng mga reports sa kanila po. So, ulitin ko lamang po, kasi nakapag-preemptive evacuation naman kayo. So, ilang evacuation centers ang nakaset up natin ngayon po sa monitoring ng OCD? Sa ngayon po, Sir Ray, meron po tayong 45 na evacuation centers sa ngayon. Ayan po yung mini-maintain natin. No? So, nasabi ko mga 1,600 families ang nasa loob po ng evacuation centers natin. Wala pong, kasi tinututukan din namin yung naging kalagayan dito sa Cebu. Maraming mga lugar, subdivision sa Talisay at sa ilang pa mga bahay sa Cebu na talagang binaha, tumataas ang tubig at humihingi ng saklolo na yung mga kababayan natin doon. Diyan po sa nasasakupan po ninyo, wala pong ganung sitwasyon na naghihingi na ng saklolo tulong para sila ay ma-extract doon sa kanilang kinalalagyan. Sa ngayon po, wala pa naman po, no. Sa yun nga sa nasabi ko kanina, sir, sa ilog,
ilog sa bayan ng Ilog dito at saka sa Kamangkalan, medyo tumataas po yung yung level ng tubig. So patuloy po ang aming pag monitor. Pero naka preemptive evacuation na po sila yung mga susceptible sa flooding na areas doon sa bahagi na yun po. Na monitor ko rin po namin yung nang nangyari sa Cebu yung pagtaas ng baha din diyan po. Ayun. Pero the good ang magandang balita dito as we speak Director Semeno, simula nung tumama o nanalasa yung bagyo, wala pa ho kayong reported casualty. So wala pa naman po sir ang na reported casualties yung sana namin yung target sana mag zero casualty. So far wala pa naman pero ang siguro magkakaroon din yan pero sana ma-minimize yung casualties natin. So of course one life lost is too many pero sabi nga natin pero sa ngayon we can have a relief na sa ngayon as we speak wala pa na natatala. Wala pa sir. And Yes, hopefully and we pray na sabi nyo nga kung meron man hindi ganong kalaki. Hindi yes sir. Okay. Pero speaking of that, kamusta ang medical services? Ang mga hospitals natin, provincial hospitals, maging mga municipal hospitals at mga private hospitals are they operating in full capacity? Sa ngayon po ang ating Department of Health ay nakaano din po nakaantabay din po sa sa sitwasyon being part ng ng response cluster natin. Wala pa naman pong wala pa namang reported na na mga casualties. So ang update from the hospitals wala pa naman pong reported na full capacity or nagsiksikan ng Okay. or dumagsa yung mga pasyente po. Kamusta naman po Director Sermeno ang assistance na inihahatid sa inyo ng national government through DSWD? Ito pong tulong pagkakaisa po ninyo kasi alam ko yan magiging whole of nation approach, mga iba-ibang agency magtutulungan dyan. So how is the coordination with the DSWD? Yes sir, ang isa sa masabi kong magandang dito na nangyayari ay yung ang coordination po ng ating mga actually kakatapos lang din po natin ng magpag-meeting with the National DRM Council at lahat po kaming mga rehiyon na naapektuhan ay nagpresenta ng ang ulat at aming pangangailangan. At nandun naman po yung represented na lahat ng agencies, especially yung yung DSWD kasi sila yung namumuno sa response committee or cluster natin. So natutugunan po yung mga yung mga request natin for like hygiene kits and yung mga Yes. family food packs. Okay, that's good. That's good to hear po. Ngayon, Opo. ito pong of course nabanggit nyo kanina yung bulkan, yung Canlaon. Pero nakaranas po kayo ng earthquake, 5.5 earthquake diyan po sa Negros Occidental? Yung kahapon po na Kahapon. Okay. Kasi yung lindol na yan is magnitude 5.5 na paggalaw ng lupa o earthquake diyan po sa Negros Occidental kahapon na itala yun. So, let's see kung ano naman ang naging assessment dito ng OCD. Hello? Yes, Director Sermeno. Yes, speaking of... Sir, yung naranasan mo na nating pagyanig kahapon ay dun sa sa timog na bahagi ng isla sa malapit sa Candoni. 5.5 po yung magnitude pero yung lalim po ng epicenter ay mga 85 kilometers. Malalim. So hindi gaano po naramdaman o kung meron naramdaman man hindi gaano yung yung epekto po. That's nice to hear. Wala masyadong epekto sa infrastructure. Po? Opo. Ayan, okay. So, alright. Well, with that, Director Sermeno, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo sa ating programa. And meron pa ho ba kayong paalala, paunawa sa ating mga kababayan? Lalo na yung sa mga overseas Filipino workers na alam kong maraming mga Ilongga na talagang taga Negros region. Ang maraming OFWs at maraming pamilya din dyan. So ano pong mensahe po ninyo sa kanila?
Sa mga kababayan po natin, especially sa mga overseas workers na nag-aalala po sa mga mga kanilang mga kamag-anak dito sa Negros Island region. Ginagawa po natin lahat para mailagay sa ligtas na kalagayan yung yung mga kababayan po natin dito. Isa diyan yung maagap na paghahanda para sa sa pagdating ni Tino, no. So sa ngayon po patuloy ang naranasan namin yung bagyo ngayon. Medyo malakas ang hangin, subalit patuloy ang monitoring at so far wala pa naman tayong naiulat na mga casualties or mga injuries ngayon. So na lang po ang advice rin natin sa mga kababayan natin dito sa Negros Island ay may patuloy makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal para sa sa inyong kaligtasan. Alright. With that, maraming salamat po, Director Donato Sermeno III. Ang aming pong panalangin na nga tulad po ng inyong adhikain na gusto sana nga tuloy-tuloy wala tayong casualty, pero kung meron man sana ma-minimize. At our prayers para sa quick recovery po ng ating Negros Island region. Maraming salamat po, Director. Maraming salamat din po, Sir Reyka. Ating pong Director Donato Sermeno III ng Office of Civil Defense, Negros Island Region. Alright. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo, programang maghahatid ng impormasyon at balita at mga kaganapan dito sa Pilipinas, hindi lamang para sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan, maging para sa ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo. Sa patuloy po natin pagtutok dito sa epekto ng Bagyong Tino, kanina kausap lang natin si Director Donato Sermeno III ng Office of Civil Defense Negros Island Region para sa assessment nila dito sa naging epekto ng bagyo. Ngayon naman, alamin naman po natin ang kalalagayan ng ating mga paliparan. Ano po? Ayan, yung mga OFWs natin dyan, yung mga turista natin, yung mga kababayan nating baka may naipit na, hindi na nakabalik dito sa Pilipinas matapos ang undas. So alamin natin ang sitwasyon. Mula po sa ating spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, walang iba kundi si Ginoong Eric Apolonio. Magandang umaga po, Ginoong Apolonio. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Yes, good morning po, Sir Rick. Yes, maraming salamat po sa pagpapaunlak, Sir Eric. Sir, kamusta po ang sitwasyon ng ating mga paliparan? Partikular, may mga canceled flights or may mga na-damage po ba tayong mga paliparan sa mga nasabing region, lalo na sa Visayas region kung saan talaga nanalasa at patuloy pa rin nararamdaman itong bagyong ito? Ngayon po, inaantay namin yung mga report ng mga airport managers, dahil iba-ibang airport ho yung dinaanan ng bagyo, kaya i-collate pa ho natin. But so far, wala namang untoward incident na nangyari at although mataas yung flight cancellation for today, it's 186 flights because of Typhoon Tino. So as we speak, Sir Eric, 686 flight as we speak, 686 flights. 186 flights. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So clear, 186 flights ang canceled dahil dito sa Bagyong Tino. For today ito. Yes, for today, pero may advance na ho bukas, 20 flights from Airsweep. Cancel na rin sila for tomorrow. Okay, just to be clear, anong mga airports po itong binabantayan po ninyo, itong naapektuhan ng bagyo? Mostly sa Visayas region, yung Iloilo, Tacloban, Siargao, Busuanga. Diyan po kasi dadaan yung Bagyong Tino at dumana pala. Okay. So, yung pong cancellation,
na more than I think 26. Bukas po 'yon. Idadagdag 20. That's 20. 2020. So, yun Yes. po, antabayanan po yun bukas, para doon sa Yes, ating mga kababayan. actually advance na po yun para at least yung mga pasahero masabihan na kaagad na cancel yung flight. But we're expecting more flights to be canceled tomorrow dahil hindi pa naman lumalabas yung bagyo. Alright. So, pag ganito pong mga sitwasyon, pag meron tayong mga stranded passengers, sanhin itong bagyong ito, ano po ang mga measures na ginagawa ng CAAP? Well, meron po kaming procedure dyan, especially pang typhoon signal na ganyan. Reactivated na po yung ating malasakit help desk sa mga airports. Although yung mga airlines, nasasabihan naman in advance yung mga pasahero kung cancel na yung flights 5 hours before. Kaya most of them hindi na bumupunta ng airport. But just in case may mga stranded tayong passenger doon sa airport, mahigpit ho yung tagubilin na ating mahal kalihim Banoy Lopez na bigyan at suportahan yung mga stranded passengers ng pagkain at comfort doon sa loob ng terminal while waiting for the next flight. Okay. And mga ilang bodies po kaya ang as we speak na meron datos ang CAAP na stranded ngayon sa mga airports po na nabanggit ninyo kanina? I don't have, pero sa report base sa mga feedback po naman, very limited lang dahil advance na yung information na ibigay sa pasahero 5 hours ahead, kaya medyo at least alam na lang hindi na sila kailangang pumunta sa loob ng mga airports. That's good news, At least yung parang preemptive na rin, Director, Mr. Apolonio, para hindi na sila Tama doon. po yun, Alright. Okay, with that, Mr. Apolonio, maraming salamat po sa napakahalaga bang impormasyon na nabalita nyo. Not unless, meron pa po kayong iba pang mga impormasyon na naisip parating para po sa impormasyon ng ating mga kababayan. Well, sa mga kababayan pong gagamit ng mga airports sa atin, yung mga flights for today and tomorrow, mag-check lang ho kayo doon sa mga social media platform ng mga airlines at po ito, real-time naman po yung information dyan para at least hindi na kayo mabala. With that, Sir Eric Apolonio, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. Maraming salamat po, magandang umaga. Ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Mr. Eric Apolonio. Ayan. At sa punto pong yan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sana po ay nakatulong kami, makapagbigay kami ng mahalagang impormasyon sa inyo, sa ating mga overseas Filipino workers na nakatutok ngayon, maging sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig din dito sa ating programa dito sa loob ng ating inang bayan. Ang aming pong panalangin, lahat ng bumubuo ng Radyo Pilipinas World Service, panalangin po namin na maging safe po ang lahat, lalo na dito sa ating mga kababayan na talagang matinding tinamaan o patindi pa rin nakararanas ng bagyong Tino. Tulad nga po ng nabanggit kanina, as we speak, liliwanagin ko lamang po, as we speak sa mga oras na ito habang ginagawa natin ang programa sa pakikipag-usap natin sa OCD kay Director Sermeno sa Negros Island Region, batay sa kanilang informasyon na nakarating sa kanila as we speak, ulitin ko as we speak, wala pa naman pong naiuulat na nasawi o casualty. Pero hindi po nila isinasantabi ang posibilidad na magkaroon. Ang panalangin lamang nila at panalangin din natin dito sa ating himpilan at marahil panalangin na rin natin mga Pilipino na hindi naapektuhan ng bagyo, sana wag na madagdagan o wag na magkaroon. Kung magkakaroon man, sana maging very minimal lang. Kasi nga, sabi nga natin, one life lost is one life too many. Sabi nga di baling mawala na alam mo yung mga property, mga kagamitan, kotse, TV, lahat na yan, jewelry. Kapag nawala at lumubog sa baha, tinangay ng alon at tinagay ng putik, nawala na, material na bagay lang yan napapalitan din, di ba? Pag-ipunan mo lang, mapapalitan mo na yan. Humingi ka lang kay Ate Susan, bibigyan ka niyan. Maraming alahas yan, di ba? Wag lang bahit lupa, mukhang isa lang, alam ko isa lang ang bahit lupa, pero alahas niya marami yan. Okay? Tatlo nga cellphone yan Oo, di ba? Isang smartphone, isang iPhone, yung isang isa. Anyway, kidding aside, material na bagay lang po, pwedeng mawala, pwedeng mapalitan, pero ang buhay ng tao,
Kahit anong gawin mo, hindi mo na mapapalitan po yan. Ano? Kaya ang dalangin natin, sana nga po, ulitin ko, in behalf of all the staff and from both the engineering and production side ng Radyo Pilipinas World Service, as we speak, sana nga po, we pray hard na walang maging casualty. Pero kung meron man magkaroon ng casualty, sana ma-minimize ang casualty. Ano ho? Yun po ang dalangin natin. At sana dalangin din natin na sa makikipagtulungan ng mga local government units kasama ang national government, maging ng Armed Forces of the Philippines at ang mga attached units nito at iba pang mga like-minded na mga organizations ay makatulong para sa maagang pagbangon, recovery ng mga bayan, regions na sobrang nasalanta nitong bagyong Sitino. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa isa pang pagkakataon makapag-deliver kami ng programa Global na Tayo. Pero before I go, reminder, please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, at subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel at i-download ang PBS Radio app. Sa ngalan naman ni Miss Stephanie Vicente, ang ating executive producer, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.